Segundo lang ang lumipas, lumabas ang matandang babae mula sa dilim sa likod ng bahay ng kaibigan ni Joey, na kung saan doon tumakbo ang manok. Kitang-kita ni Joey at ng kaibigan nito. Nung dumaan ang matanda sa harap nila, kinausap ito ni Joey kung saan ito nanggaling. Hindi siya sinagot ng matanda, kaya tinanong uli ni Joey kung anong kailangan niya doon. Hindi umimik ang matanda, patuloy siya sa paglalakad. Huminto siya sa tapat ng tindahan. Saka naman dumating ang asawa ng kaibigan ni Joey. Nagkwento ang kaibigan ni Joey sa asawa niya at inutusan niya itong pakiramdaman ng matanda sa tindahan. Papalapit pa lang ang asawa ng kaibigan ni Joey sa tindahan, agad ding umalis ang matanda. Sandali pang tumagal si Joey sa bahay ng kaibigan dahil nagkukwentuhan sila tungkol sa mga nangyari. Pagpaalam ni Joey na umuwi, inalok siya ng kaibigan na ihatid ang asawa nito. Tinanggihan ni Joey ang alok nito kasi alam niya silang mag-ina ang mawawalan ng kasama. Sinabi ng kaibigan ni Joey na nag-aalala ito para sa kanya at dumugin siya sa daan. Siya ang dapat matakot sa akin dahil kilala ko siya. Sagot ni Joey. Nakauwi ng maayos si Joey na walang nangyari. Kahit nalaman ni Joey ang pagkatao ng matanda, maayos niya pa rin itong binabati sa tuwing dumadaan nito sa bahay nila. School break noon, nung sinundo si Joey ng kuya niya para magbakasyon sa kanila. Nabalitaan na lang ni Joey na umuwi na at bumalik na ng Negros ang matandang babae.